oras ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga, sa buhay, kalakasan at kapayapaan na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan at mga kapatid, sumainyo po nawa ang kapayapaan ng Panginoon at anuman ang ating mga pinagdadaanang hamon sa buhay na ito, nawa ay patuloy nating madama ang kalinga at patnubay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan upang ang mga salita ng Diyos, mga espiritual na bagay, ay patuloy po na maging kalakasan ng bawat isa sa atin.
Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay on air sa ating pong radio program at ganoon din online sa ating pong Facebook Live program sa page ng UPC Bulan Church. Patuloy po kayo na mapagpala nawa at sa pamagitan ng pagbukas ng ating mga puso at ng ating mga kaisipan ay dadaloy po ang pagkilos ng Panginoon, pangungusap ng Panginoon at kapahayagan upang katagpuin ang ating mga espiritual na pangangailangan. Good morning sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong maging masigla sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. At mamaya, meron tayong prayer meeting dyan sa UPC Magsaysay Bulan, alas 3 ng hapon. At good morning din sa ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan UPC Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po tayo na maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Yamang alam po natin ng ating mga pagpapagal para sa gawain ng Panginoon ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Good morning din po sa ating mga kapatiran dito po sa congregation ng UPC Iquirino Bulan. Ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo, mga kapatid, sa mga Bible study, sa mga evangelism program, effort na ginagawa natin upang mag-akay ng mga kaluluwa. Nawa ay patuloy po tayong samahan ng ating Panginoon at pagtagumpayin. Good news, mga kapatid, last week ay meron po tayong 5 na mga bagong nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bunga po ng ating mga effort sa evangelism, Bible study, and radio ministry. Salamat po sa Diyos at patuloy po siyang nagliligtas ng mga kaluluwa upang sa papalapit na pagbabalik ng Panginoon ay mas marami pa po ang magtamo ng kaligtasan. At yan po ang layunin ng programang ito at ng United Pentecostal Church, to save more souls, mga kapatid. At ang tema natin for the whole year ng UPC Philippines is because of souls. Dahil sa mga kaluluwa, lahat ng bagay na ginagawa natin in terms of evangelism and soul winning, because of souls, mga kapatid. Dahil sa mga kaluluwa na maligtas by all means, mga kapatid, ay bago dumating ang Panginoon, ay mailigtas natin sa pamagitan ng ebanghelyo ng Panginoon ang ating mga kababayan. Purihin ang Diyos at sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, maaring yan ay prayer request, mga katanungan, mga testimonies kung paano kayo napagpapala sa pamamagitan ng programang ito spiritually, kayo ay marahil ay nabibless. So, balitaan nyo po kami mga kapatid. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Purihin ang Panginoon at ipinag-aanyaya po namin sa inyo, mga kababayan at mga kapatid, sa darating na linggo, meron po tayong malaking pagtitipon dahil first Sunday of the month of April. Dito po tayo sama-sama ang ating 3 congregation sa UPC Compound, Iquirino Bulan, Sorsogon. Ngayong darating na linggo, alas 8 ng umaga. So yan po ang ating ipinag-aanyaya na malaking pagtitipon ngayong darating po na linggo. At may ilang mga kandidato na nagpahayag ng kanilang pagnanais na makadalo
And you are very much welcome po. So sa lahat ng mga aplikante na maglilingkod sa ating bayan, kung nais niyo pong mag-join sa ating pong first Sunday of the month na gathering sa United Pentecostal Church, you are welcome. Dahil meron din pong mga kaluluwa, yung mga aplikante ng ating pamahalaan, yung mga nagnanais na maglingkod sa bayan. Mahalaga po na meron silang Word of God na magiging foundation sa kanilang paglilingkod sa bayan. Lalo na sa panahon ngayon, rampant yung corruption, kaliwat kanan. Mahalaga na itong mga nagnanais na maglingkod sa bayan ay mahasikan ng salita ng Diyos upang kung sakali mang sila ay palarin na mailuklok sa kanilang hinahangad na katungkulan, ay merong salita ng Diyos na gagabay sa kanila at babalanse sa kanilang buhay upang hindi nila susundan yung tradition of corruption, kundi sususugan nila yung salita ng Diyos. The principle of God on how to govern the community and our country, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, we invite you all, mga kapatid, anuman ang inyong kalagayan, mga kapatid, mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, you are invited this coming Sunday, alas 8 ng umaga, dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Praise the Lord sa ating pong first Sunday of the month of April na malaking pagtitipon. So sa mga kapatiran, alam nyo na yung ating orientation, mag-invite tayo ng mga visitors, pasayahin natin ang Panginoon sa unang linggo ng taong o ng buwan ng Abril. Mga kapatid, ay bigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Walang ibang ikinaliligaya ang ating Panginoon, kundi yung mga kaluluwa na mailapit natin sa kanyang harapan. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, ano ang pakikinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay o yung kanyang kaluluwa. So kung mayroon man pong higit na pinag-iinteresan ng Panginoon sa buhay ng tao, ito po ay ang kaluluwa ng tao. At ang programang ito, ang layunin ay magligtas ng mga kaluluwa ng tao. Sapagkat ang ating physical na katawan, ito po ay temporary lang. Galing tayo sa alabok at babalik din tayo sa alabok. Ngunit ang ating kaluluwa ay eternal. At ito ang higit na pinapahalagahan ng ating Panginoon. Kaya ang programang ito ay oriented po ito ng tinatawag na soul winning and evangelism. So every time na may mga bagong kaluluwa na lumalapit sa Diyos through our program, so tayo po ay nagkakaroon ng kagalakan, mga kapatid. Last week, may 5 na bunga ng ating programa na nagpasyang magpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoon. At mamaya, meron din tayong mga bubuksan naman ng mga Bible study. Binabati po natin ang Guelas family dyan po sa Barangay Bigindaan. Sina Sister Mili dyan po sa Guelas family. So, nandyan po kami mamaya sa ating opening ng Bible study. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. At bago tayo dumako sa Word of God, ay saglit nating sulyapan yung ating mga viewers online. Good morning kay Sister Nancy Graho. Thank you for watching. Amen. Praise the Lord. At simulan natin doon sa simula ng mga comments ng ating mga viewers. Good morning kay Sister Marlene Gulyoso, Sister Christy Desuyo, Sister Reyna Rose Timikay, good morning. Sister Regalo Senior, Sister Lisa from UPC Japan,
At maging Sister Christine ng UPC Japan. Good morning po sa inyo. Sister Evelyn Valencia Ponsalan ng UPC Palau. Sister Agnes Laudit ng UPC Magsaysay. Sister Angelica Castillo, good morning. Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Inday Bodyong Man Sinubao, thank you for watching. Sister Isabel Espirito, si Brother Carlos and Sister Wilma Cabrera, good morning from UPC Italy. Si Brother Marvin Santos, good morning. Si Brother Andy Orozco, Sister Melody Herrero, si Brother Ismael Sahulga, Sister Nancy Bumbales ng UPC Matnog, Sister Maricho Albao, thank you for watching, dyan sa Masbate. Sister Gloria Trinidad, watching from Calauan, Laguna. Sister Yuli Albao, good morning. Sister Perpetua Carido, dyan po sa Ocampo, Camarines Sur. Maging si Sister Lani Julian sa Rojas City. Maging si Sister Nida Orlanes, ayan, magkapatid po ito, dyan sa Cebu City. Good morning po sa inyo. Si Sister Jennifer Sonido Gutierrez, good morning. Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Sister Helen Ditera, Sister Beth Frenila, thank you for watching. Sister Elena Morata Burabo, si Kajomar, thank you for watching. Sister Baby Emilita Palermo, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mirna, watching from Kuwait. Ayan. Sister, si Brother Jomar Remitar, thank you for watching. Brother Danny Cardona, thank you for watching from Montalban, Rizal. Amen. Praise the Lord. Sister Violi Colyarin Bulado, salamat po. Si Brother Justin Oro, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Nancy Dangla, maging si Brother Reuben Kalupit. Ayan, bagong kapatiran natin ito, bagong baptized. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Brother Randy Dumasig dyan sa Managanaga. Sister Margie Guetan Isiha, good morning. Si Brother Nelson Viesca. At Sister Laura Gumban, galing pa ako dyan kahapon. And Brother Edmond, i-bless po kayo ng Panginoon. At batiin din natin sina Sister Jane Ioy, watching from Zone 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong family. Maging sina Sister Ophie Fulo, good morning. Sina Brother Raymar and Sister Madeline, dyan po sa Aquino, Barangay Aquino. At maging ang Asul family, good morning, dyan sa Barangay Aquino. Pupunta po ako mamaya dyan. At maging ang Guyal family, dyan po sa Barangay Aquino. Gotis family, good morning po sa inyo dyan. Aswela family, sina Nanay Omi, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. At maging si Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Miyui Pereira ng UPC Japan, good morning. Brother Ronald Hipolito, Sister April Santos, maging si Sister Rosario Ilutin. Ayan, ang alam ko taga Busay po ito, pero di ko alam kung nasaan siya ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marjorie Vargas Guyal and Brother Ente, dyan po sa Barangay Aquino. Kita-kita po tayo mamaya. Meron tayong Bible study mamaya 6:00 ng gabi dyan po sa Barangay Aquino. Maging si Sister Nancy Graho, ayan, good morning po sa inyo. Sister Rebecca Montemor, good morning. Si Brother Benny Ramos, thank you for watching.
Sister Marife Kalupit, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita tayo mamaya sa ating bagong Bible study na bubuksan diyan po sa Barangay Begin Daan. Batiin na rin natin Sister Michelle, si AJ, good morning po sa inyo. At maging si Sister Gemma Guelas ng Santa Remedios at ang San Juan family. Si Presiv Mendoza Garcera, thank you for watching. Si Bernardo Matilde Leda Sidugen, good morning po sa inyo. Si Pastora Sheila May Peñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Good morning po sa inyo dyan. Si Remedios Guiam Santiago Susa, thank you for watching. Ayan. Si Judith Tolentino Perrocho, thank you for watching. Si Sister Arlene Miranda, salamat po sa pagsubaybay. Sister Ana Duxa, Sister Angelita Castillo, at maging si Sister Lisa Tahop Padayag, thank you for watching. Sister Dolor Quezon, si Mama Eden Manata Nabwa, Sister Ana May Neja, dyan po sa Barangay A. Bonifacio. And Brother JR, good morning po sa inyo dyan. Maging si Sister Zinaida Obado Doctolero, good morning. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Okay, nabasa ko na itong iba. Sabi ni Sister Rosario Ilotin, thanks po, Caloocan. Ayan, from Caloocan City. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Caloocan City. Ayan mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayon. Good morning din kina Nanay Alice Giocado dyan po sa Barangay San Juan Daan. Maging sina Brother Undoy Giocado at si Sister Rodora. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatid dyan po sa Barangay Gate, ang Sirano family. Good morning po sa inyo dyan. Ang Hinete family, sina Brother Makoy. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang buong family. Magsama-sama po tayo this coming Sunday sa ating pong malaking pagtitipon. First Sunday of the month of April. Dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Alas 8 ng umaga po ang ating pagsamba. So pag-iisahin po natin ang tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ang UPC Magsaysay Bulan, UPC Santa Remedios Bulan, and UPC Iquirino Bulan. Sama-sama po tayo this coming Sunday. At yan po ay exciting na fellowship mga kapatid. At magdala tayo mga kapatiran ng maraming mga bisita upang ipakilala natin ang Panginoong Hesukristo sa marami nating mga kababayan. Purihin ang Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapala espiritual at maging sa bawat aspeto ng aming buhay na dama namin sa bawat araw na ikaw ay kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, salamat sa umagang ito na bago pa man sumikat ang araw ay una na po naming maipapahayag. Roma 1:16. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Romans chapter 1 verse 16. Sabi po ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek."
sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Ito po ang ating natunghayan ngayon at nais kong talakayin sa inyo ang araling ito na pinamagatang The Three Major Contents of the Gospel. Ang tatlong pangunahing nilalaman ng Ebanghelyo. Kung ating pong pag-aaralan yung salitang gospel, mga kapatid, sinasabi po ng Romans 1:16, may malaking papel na ginagampanan ang ebanghelyo pagdating sa usapin ng kaligtasan ng bawat tao. Binasa po natin yung Romans 1:16. Sinasabi po dito that the gospel is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo, diyan nakasalalay ang ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya nga po mga kapatid, ipinag-uutos ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isagawa, preach the word, be instant, in season or out of season. Wala pong wrong timing na pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa 1 or 2 Corinthians or 2 Timothy rather, 2 Timothy chapter 4, verse 1 up to verse number 3. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Ito yung gospel. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. So, dahil ang ebanghelyo ay may malaking papel na ginagampanan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, itong ebanghelyo ay dapat ipangaral sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang ebanghelyo ang huling inihabilin ni Jesus Christ sa mga apostoles bago siya umakyat sa kalangitan. Kung titingnan natin mga kapatid ang aklat ng Mateo, dito po sa 28:19 ng Mateo, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Matthew chapter 28 in verse 19, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.
At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ipinagbibili ng Panginoon sa mga alagad na ipangaral ang salita ng Diyos or gospel sa lahat ng dako sa buong sanlibutan. At salamat naman po sa Diyos na sa pamamagitan ng technology ngayon, hindi mo na kailangan pumunta physically, literally sa ibang bansa para maihatid ang salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng technology, itong Facebook Live, connected sa radyo, mga kapatid, napapakinggan tayo sa radyo at sa buong mundo, kung may mga kababayan po tayo sa iba't ibang bansa, ay napapakinggan din po itong ebanghelyo na ating ipinapahayag. Utos po ito ng ating Panginoon. Bakit kailangang ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo? Because the power of God to save souls is in the gospel. Ngayon, pag-aralan natin yung tatlong contents ng ebanghelyo. Dito po sa Mark chapter 1 verse 15, paano dapat ratuhin ng tao yung gospel? Kasi ngayon marami ang namimiloso po sa ebanghelyo. In my 24 years na experience as a pastor, mga kapatid, hindi ko na mabilang yung mga taong pilosopo pag binabahaginan mo ng salita ng Diyos o ng ebanghelyo. Sabi po dito mga kapatid sa Mark chapter 1 in verse 15, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So ito ang dapat maging pagtrato ng mga tao sa ebanghelyo. Sampalatayanan, tanggapin ang ebanghelyo. So, yung word na gospel, mayroong tatlong contents na napapaloob dyan. Mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesukristo na may connection sa ating buhay espiritual sa paglilingkod sa Panginoon. Number 1 is the death of Jesus Christ. According to Romans chapter 5 verse 8, God commandeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. So, yung kamatayan ni Kristo, yan ang unang content na napapaloob sa salitang gospel or ebanghelyo. Kung walang kamatayan na nangyari kay Jesus Christ, wala tayong katubusan. Because without shedding of blood, there's no remission of sin. According to the book of Hebrews, mga kapatid, kung walang pagkabuhos ng banal na dugo, walang kamatayan na nangyari kay Kristo, wala tayong katubusan. Alam nyo mga kapatid, itong kamatayan ni Jesus Christ, mula pa sa simula ng kapanganakan ni Kristo, ay pinag-iinitan na ng dyablo na patayin ang Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mas matalino po ang Diyos kaysa kay Satanas. Dahil yung panggigigil ni Satanas na patayin si Jesus, kung matatandaan nyo sa kapanganakan pa lang ni Jesus Christ, ay ginamit na ng demonyo si Herodes upang ipapatay si Jesus Christ. In the book of Matthew, mga kapatid, mapapansin natin doon sa early
chapter of the book of Matthew, na nung hinanap ng mga pantas ang sanggol na si Jesus doon sa Bethlehem, kinausap ng lihim ni Herodes ang mga pantas, na ang sabi niya, kapag nasumpungan nyo si Jesus o ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, ipagbigay alam mo sa akin, sabi ni Herodes na hari, upang ako man ay pumaroon at ako'y sasamba sa kanya. Subalit, deep inside, itong si Herodes, ang binabalak niya ay ipapatay si Jesus Christ. Itong si Herodes ay politiko po ito. Political leader. Ito minsan yung problema sa mga politiko, hindi ko man nilalahat. Iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Ang sabi ni Herodes, hanapin nyo ang batang Jesus at pag nasumpungan nyo, ipagbigay alam nyo sa akin at ako'y paruroon upang siya'y aking sambahin. Pero ang sa loob-looban ng puso ni Herodes, pag nakita niya si Jesus Christ, ay papatayin niya. Kaya nga kinausap ng Diyos ang mga pantas. Nung makita na nila ang sanggol na si Jesus, ay hindi na sila bumalik kay Herodes at dumaan sila sa ibang dako upang hindi maipapatay ni Herodes ang sanggol na si Jesus. You see, mga kapatid, from the very beginning of the existence of Jesus Christ in His humanity, Satan, mga kapatid, tried to kill Him. At nung siya ay lumalaki na, nag-iebanghelyo na, hindi mabilang ang mga pagkakataon na habang nangangaral si Jesus ay kinasusuklaman siya ng mga tao. Gusto siyang batuhin ng mga tao. Hanggang sa kalaunan nga ay naisakatuparan ni Satanas ang kanyang panggigigil na mapatay at maipako sa krus si Jesus Christ. Kahit si Pilato, si Poncio Pilato, politiko din po yan, mga kapatid. Kahit alam ni Poncio Pilato na walang kasalanan si Kristo, hindi niya magawang ipagtanggol sa mga tao sapagkat ang iniisip ni Poncio Pilato ay ang boto ng mga tao. Alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus Christ. Kaya nga siya naghugas kamay publicly at ipinaubaya niya sa mga taong galit kay Jesus yung kanyang kapalaran. So mga kapatid, sa madaling sabi, yung panggigigil ni Satanas na patayin si Jesus ay nagtagumpay. Ang hindi alam ni Satanas na yung gustong-gusto niyang gawin na patayin si Jesus, yun ang magiging daan upang ang mga taong inudyukan niya ng kasalanan ay matubos at maligtas. So, hindi alam ni Satanas na ginamit ng Diyos yung kanyang panggigigil na patayin si Jesus. Yun ang magiging way para magtagumpay si Jesus sa kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Kaya pwede nating sabihin na bobo si Satanas. Hindi ka magkakasala pag sinabi mo yan. Yung kawalan niya ng wisdom, mga kapatid. Hindi alam ni Satanas na yung lagi niyang maitim na balak na patayin si Jesus, yun ang magiging susi upang lalong magtagumpay si Jesus. Kaya minsan, the more nagigil ka sa iyong kaaway, lalo kang nakakagawa ng mga desisyon na kamangmangan. Kaya si Satanas ay mangmang. Yung kanyang puot galit kay Jesus, nung sa katuparan niya ang pagpatay, akala niya siya ay tagumpay na.
ngunit hindi. Yun ay katagumpayan ng Panginoon. Dahil ang kamatayan ni Jesus ay katubusan ng sangkatauhan. Because in the law, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen. So yung kamatayan ni Jesus Christ, sumisimbolo po ito sa repentance. Ayan. Iko-connect natin sa ating apostolic experience para magtamo tayo ng connection sa kamatayan ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 3 verse 19, kung titingnan natin ang talatang ito, mga kapatid, Gawa 3. Dito po sa 19, ayan, ang kamatayan ni Kristo ay simbolo ng ating pagsisisi. Kaya kung paanong mahalaga ang kamatayan ni Kristo, mahalaga sa makasalanan ang pagsisisi. Ayan, sabi po dito, verse 19 of Book of Acts chapter 3, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. So, kalooban ng Diyos na mamatay ang katawang tao ni Kristo para ihandog na pangbayad sa ating mga kasalanan. Kung paanong mahalaga ang kamatayan ni Kristo, ang simbolo naman ito sa mga tao ay pagsisisi sa kasalanan. Kailangan connected tayo dyan. The death of Jesus Christ sumisimbolo sa repentance ng taong makasalanan. Importante ba ang repentance? Yes. Because the only way sinners can be forgiven by God is when the sinners repent. Kapag tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan, doon natin matatamo ang ating kapatawaran. 1 John 1:9, if we confess our sins, the Lord is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya kapag nagsisi ka sa iyong kasalanan, naging konektado ka sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang benepisyo ng kamatayan ni Hesukristo? Ang impact ng kamatayan ni Kristo ay kaligtasan ng lahat ng taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, hindi lahat ng kamatayan ng tao ay may pakinabang sa iba. Yung kamatayan ng mga bayani, ayan, kaya may mga ginugunita tayong mga taong namatay dahil yung kamatayan nila ay nagbigay epekto, kalayaan sa buhay ng iba o ng buhay ng marami. Kaya meron tayong Rizal Day. Ayan. Ginugunita po yan. Bakit? Sapagkat ang kamatayan ni Rizal ay naging daan upang tayo ay magkaroon ng kalayaan sa kamay ng mga umaaliping dayuhan sa ating mga kababayan, mga ninuno sa panahon ni Jose Rizal. Kaya ginugunita natin Rizal Day, holiday po yun. Paggunita sa kamatayan ni Jose Rizal.
Si Jose Rizal, tao lang. Mahalaga ang kamatayan niya, nagbigay impact sa buhay ng mga Pilipino. Kung ikukumpara mo ang kamatayan ni Rizal sa kamatayan ni Jesus Christ, kung ang kamatayan ni Rizal ay naging pakinabang sa mga Pilipino, ang kamatayan ni Kristo ay naging katubusan sa lahat ng tao sa buong mundo. Mga kapatid, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo makasalanan. Dapat sana tayong maparusahan ng kamatayan. Pero sino ang umako ng ating kaparusahan? Si Jesus Christ. At yung kamatayan ni Kristo na dapat kamatayan natin, yon ang naging katubusan ng ating mga kaluluwa. Kaya kung maunawaan natin ito, mga kapatid, yung pagsisisi sa kasalanan, hindi natin patitigasin ang ating mga puso. Sapagkat una nang nagdusa si Kristo para mapalaya tayo. He died in order for us to live. He was born to die. Si Kristo ay pinanganak para mamatay. Upang ang kamatayan niya ay maging buhay natin. Kumbaga ito yung exchange gift. Nalugi si Kristo. Ang binigay natin sa Kanya yung kasalanan natin. Pero ang binigay niya sa atin ay banal na dugo na pantubos ng ating mga kasalanan. The great exchange, mga kapatid. He took our sins, our sickness. He took our infirmities. Kinuha niya yung ating mga pasakit, karamdaman, kaparusahan. And He gave His life for our redemption. Kaya yung kamatayan ni Jesus Christ, mas dapat itong kilalanin ng tao kumpara sa kamatayan ng mga bayani natin sa ating bansa. Saludo tayo sa mga bayani, pero may problema ka kung hindi ka saludo kay Jesus Christ. Saludo tayo sa mga bayaning nagbuwis ng buhay. Pero kahit ang mga bayani na kinikilala natin, kailangan nilang sumaludo sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga kababayan, dapat mas mataas ang pagsaludo natin kay Kristo kumpara sa pagsaludo natin sa ating mga bayani na naging kaparaanan ng ating kalayaan bilang mga Pilipino. Dahil ang kalayaan na ginawa ni Kristo sa kanyang naging kamatayan ay hindi kalayaan mula sa kamay ng mga dayuhan, kundi kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan ng buhay ng bawat tao. So yan po mga kapatid, bukas ipagpapatuloy natin ito dahil ayoko po itong madaliin para mas maintindihan natin. The three major contents of the gospel. So yung part 2 nito, tatalakayin po natin bukas. Salamat po sa Panginoon sa inyong subaybay. Paki-share po nito sa ating mga kababayan. Series itong ating gagawin. Kung matapos bukas o dalawang parte yung pagtalakay natin, part 1 and part 2, para hindi tayo nagmamadali. So, the death of Jesus Christ symbolizes our repentance. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, tayo ay pansamantalang magtatapos sa ating pong Panginoon. Sama-sama po tayo sa biyaya ng Diyos. And for more inquiries, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga
upang marami po ang makaunawa ng katotohanan ito mula sa salita ng Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay, inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Good morning kay Sister Philly Mercado. Thank you for watching. Buhay ko ngayon, Pagpalain kayo ng Panginoon. payapa't mayroong kulay, pinatawad at pinagumong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang